Payapaan mga pamana, mga bata, alam niyo ba kung sino ang lumikha ng lahat ng hayop na nakikita natin? Mula sa pinakamaliit na langgam hanggang sa pinakamalaking elepante? Paano kaya ginawa ng Diyos ang mga hayop at tao? Sino kaya sa inyo ang may mga alagang aso, pusa, isda o halaman sa bahay? Paano niyo ito'y naalagaan? Sa kwentong ito, malalaman natin kung paano nilikha ng Diyos ang mga hayop, tao, at lahat ng nilalang. At kung paano tayo tinuruan na maging mabuti, mapagmahal at alagaan ang lahat sa kanyang nilikha. Ang ating kwento sa araw na ito ay may pamagat na nilalang ng Diyos ang tao at ang mga hayop. Genesis chapter 1, verse 24 to 31. Alam niyo ba mga bata, pagkatapos likhain ng Diyos ang liwanag, langit, lupa, mga halaman, ang mga ibon sa impapawid at ang mga isda sa dagat, hindi pa tapos ang kanyang ginawa. Mayroon pa siyang mas magaganda at mas kamanghamanghang plano para sa mundo. Kaya't sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malaki at maliit. At nangyari nga, ginawa ng Diyos ang lahat ng hayop sa lupa at nang makita niya ang lahat, nasiyahan siya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng hayop. Nilalang ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Pinagpala niya at sinabi, magpakarami kayo at punuin ninyo ang buong daigdig. Magpakarami rin ang mga hayop at halaman. Binigay ng Diyos sa tao ang lahat ng uri ng halamang may buto at mga punong namumungang bilang pagkain. At ang lahat ng halamang luntian ay binigay din sa mga hayop at nang tignan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, ang tao, hayop, at buong mundo, sinabi niya, napakabuti ng lahat. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. At dito, makikita mga bata na ang Diyos ay puno ng pagmamahal at nasa kaayusan ang lahat. Binigyan na tayo ng lahat ng nilikha, mga hayop at halaman upang alagaan at mahalagaan natin. Kapag minamahal natin ang kanyang ginawa at responsable tayo sa ating mga ginagawa, natututo tayong maging mabuting tagapangalaga ng mundo. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Ang mga sumusunod ay ang mga aral na dapat nating matutuhan. Una, binigyan tayo ng Diyos ng responsibilidad. Sinabi ng Diyos na pangalagaan natin ang lahat ng nilikha at ang mundo. Kaya mga bata, dapat tayong maging responsable sa kanila at sa ating mga paligid. Halimbawa, kapag may alaga kang pusa o aso, kailangan itong pakainin, linisan at iayos. Kapag naglalaro ka sa bahay o silid-aralan, siguraduhin na iaayos at malinis ang paligid pagkatapos gamitin. Huwag magkalat at itapon ang mga basura sa tamang lagayan nito. Kapag pumupunta ka sa sambahan, igalang ito. Huwag maglikot, huwag ding magingay at magkalat. Pangalawa, dapat tayong magpakita ng pagmamahal at malasakit. Ang pagmamahal at pag-aalaga ay para sa tao, pati sa hayop, halaman at kalikasan. Ipinapakita nito na may puso tayo at handang tumulong sa iba. Halimbawa, maaari kang magdilig ng halaman, inaayos mo ang mga magulong gamit mo sa iyong kwarto, tumutulong sa paglilinis sa bahay at pinapanatili mong malinis ang iyong mga gamit. Ipinapakita mo ang pagiging responsable, pagmamahal sa sarili at sa paligid, at pagiging maayos. Narito naman ang ating activities. Unang pagsasanay, My Clean and Happy World. Panuto. Una, gumuhit ng isang malinis at maayos na mundo sa papel. Ipakita sa iyong drawing ang mga sumusunod. Batang nagdidilig ng halaman, batang naglilinis at nag-aayos ng paligid o kwarto. Masayang hayop tulad ng aso, pusa, ibon at isda. Malinis na pond o ilog at makukulay na halaman. Maliwanag na araw, ulap at rainbows sa langit.
Pangalawa, kulayan ang iyong drawing. Pangatlo, ipakita sa guro o magulang ang iyong ginawa at sabihin kung paano mo ipinakita ang pagmamahal, pag-aalaga at responsibilidad sa mundo. Our memory verse for today is in 1 Corinthians chapter 14 verse 40 NKJV. Let all things be done decently and in order. Tandaan mga bata, maging mapagmalasakit at disiplinado. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Ispa!